Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Patiin natin ang mga katabi natin, good evening. At sama-sama ho tayo magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay ng bawat isa. Kahit ako ang may birthday, pero lahat tayo, every day we should celebrate our gift of life. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ng ating buhay. At sabihin natin sa katabi natin, buhay ka pa pala. Parang inip ka na. Para yata hindi ka natuwa at buhay ka pa pala. Alam niyo po mga kapatid, nakita kayong ilang mga kaibigan ko dito mula sa Quiapo. Bago ako mailipat dito, nagkaroon ng programa ang Quiapo na tinatawag na iThursday. Yun po ay feeding program ng Quiapo Church para sa mga kapatid nating nakatira sa lansangan. At naalala ko, nung kami nagsisimula pa lamang noon, dahil kaunti pa lamang, meron pa kaming oras para hugasan yung paa nila. No? Alam niyo, hindi basta kakain lang sila. Papasok sila, maghuhugas ng kamay, uupo sila. No? Naalala ko, nung nagsisimula kami, dahil maaga pa, sabi nung aking staff doon, Father, gusto mo pagkapehin natin sila? Sige, pagkapehin natin. Akala ko yung 3-in-1 lang. Aba, maya-maya pagbaba nila, naka-brewed coffee sila. Sabi ko, wow, sosyal. Pag ako humihingi ng kape, 3-in-1 lang ang tinitimpla ninyo. Pagkatapos sa kanila, brewed, no? So pagtapos magkape, merong katesismo. Pagtapos ng katesismo, magdarasal kami ng sama-sama, saka sila pakakainin. Pagtapos nun, bago sila umuwi, bukod sa pabaong pagkain, nung nagsisimula pa lang dahil may oras pa, dahil konti pa lang sila, hinuhugasan ko isa-isa yung kanilang paa. No? Meron doon yung pinakamayaman. Sabi ko, wow, ang yaman mo naman. Dahil ang kapal-kapal ng lupa ng iyong paa hanggang tuhod. Ang lawak ng lupain mo. Alam mo na nyo, mayroon ako mga kaibigan, nagsabi, hindi kaya yung ginagawa mo, Father Hans, ay pinapaasa mo na naman lang sila. Baka naman kinukonsinti lang natin sila at sila'y umaasa lang ulit. Siguro mga kapatid, sabi ko oo. Sa ngayon, sana ang simbahan nakikita pa rin ang mga kagaya nila bilang maasahan. Sana naiisip pa rin ng mga tao na ang simbahan ay pwede pa rin maasahan. At isa po yan sa mga biyaya ng buhay na sana ay huwag nating kalilimutan. Hindi lang tayo yung naghahanap ng aasahan. Araw-araw, for sure, lahat tayo nag-iisip kung saan tayo makakaasa, kung kanino tayo makakaasa, sino kaya makakatulong sa atin, sino kaya makakatulong sa mga bayarin natin, sino kaya makakatulong na mapatino natin ang mga anak, ang mga apo, sino kaya makakatulong na maayos ulit ang relasyon natin. Naghahanap tayo ng maasahan. Pero sana wag nating kalilimutan, binubuhay tayo ng Diyos araw-araw dahil ginagawa niya tayong maasahan din. Huwag ka lang mabuhay na naghahanap ng pag-asa. Sana mabuhay ka bilang pag-asa. Dahil yun naman ang magbibigay din ng katuturan ng buhay natin. Na kaya tayo ginigising pa ng Diyos sa umaga, hindi lang dahil tayo ay may maaasahan pa, kundi tayo ay maaasahan pa. Kanina lang ho, nakita ko sa isang post sa social media, sabi niya, every life is useful. There is no life that is not useful. Even the bad people can be useful because they can be a bad example. So lahat tayo, may kahulugan ang buhay ng bawat isa. Pero sana, ang buhay natin hindi patagalan. Diba? Ito, naikwento ko po sa inyo kanina hong umaga, bukod pagtapos nating mamigay ng mga biyaya sa mga kapatid natin sa community, nag-bless tayo ng ating burulan sa kabutihang loob
ng pamilya ni Chairman Mark at ng ating kapatid na si Sister Monina na simulan nating mapaayos yung ating pong burulan. Pero sabi ni Chairman Mark, mukhang kailangan pang dagdagan, kapalan pa natin, aayusin pa. Pero alam mo ninyo, first time ko lang nag-bless ng burulan. Hindi ko tuloy alam dahil ang pinapabless natin, opisina, grocery, tindahan, bahay. Sabi ko, paano ngayon ito? Kasi normally kapag may blessing ng grocery ng opisina, meron silang papromo. Hindi ko alam kung anong bibigay kong papromo sa burulan natin. Hindi ko alam kung magpapaagaw o may palabunutan. Pero alam mo ninyo, kung meron man sigurong pinapaalala ang blessing na yung kanina, alam nyo, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Para bang, wow, sa dami-dami ng araw, sa birthday ko pa talaga binless natin ang burulan natin. Siguro ito yung magandang paalala. Pag ako nagbe-bless ng patay, tumitingin talaga ako sa patay. May mga tao takot tumingin sa patay. No? Hanggang ngayon, kahit matanda na ayaw tumingin sa patay, yun nga lang madaya sila. Ayaw tumingin sa patay, pero sila yung unang nakasesto, sila yung unang nakamamon, nagme-merienda na. Pag ako nagbe-bless ng patay, tinitingnan ko yung patay. At pag tinitingnan ko yung patay, para bang may sinasabi yung patay? Para bang sinasabi ng patay, ako ngayon, bukas, ikaw naman. You know, lagi ko itong kinukwento, lalo na kapag November. Ang kamatayan, hindi kinakatakutan. Ang kamatayan, araw-araw, pinaghahandaan. Kung paano natin pinagsisikapan na magkaroon ng isang maginhawang buhay, dapat araw-araw, pinagsisikapan din natin na magkaroon ng mabuti at tamang ending sa buhay. We do not just ask for a long life. Siguro kayo, isa sa mga paborito nating wish, birthday wish, pinakamadaling birthday wish. Kapag binibigla ka, anong birthday wish mo? Anong birthday wish mo kay Father? Siyempre nabigla ka. Kaya sinasabi mo lang, I wish that you may have a long life, more birthdays to come. Sabi nung katabi niya, ako rin po, ganun din po. Pero sana, we do not just wish for a long life, but a good life. Hindi mahaba, kundi mabuti, tama, at masayang buhay. Yun ang hilingin natin. Yun ang ipagdasal natin sa Panginoon. Kaya ano ang halimbawa ni Santa Teresa de Avila, ang aking patron? Sabi niya, ang daan papuntang kabanalan ay hindi naman talaga mahirap. In humility, in simplicity, there is also the beauty of life. There is also holiness. Kaya nga araw-araw, yung mga simple, mabuti, ordinaryong bagay na magagawa natin, huwag natin palalampasin. Huwag natin babaliwalain. Dahil baka yun ang tunay na maghatid sa atin, hindi lang sa mahaba, kundi mabuti at tamang buhay. Kaya sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, kagaya ng sinabi ko ho, araw ngayon ng ating debosyon, every 15th of the month, we remember our devotion to Our Lady of Assumption. Isang bagay lang ang laging pinapaalala ng mahal na Birhen ng Asunsyon. Sabi nung patay, pag tinitignan ko, ako ngayon, bukas, ikaw naman. Alam nyo, yan din ang dasal ng mahal na Birhen ng Asunsyon. Sana, kung nasaan ako ngayon, bukas, kayo rin. Sana, pagkatapos ng kwento ng buhay natin sa mundo, isang araw, sasalubungin tayo ni Kristo kasama ng ating mahal na ina para ihatid tayo sa langit na hinahanda niya para sa atin. Pray
not only for a long life, but pray for a good and holy life. Amen.